Si Pangulong Arroyo at ilang pang opisyal sa hearing nila, kasama ng mga opisyal ng mga malaking kumpanya ng gamot. Papatrol, Maricor Bautista. Ang sabi ni Senador Marojas, nagkaroon ng closed-door meeting sina Pangulong Arroyo at mga opisyal ng mga higanting kumpanya ng gamot noong isang araw para huwag maipatupad ang cheaper medicines law at hindi ang presyo ng mga gamot. Kasama raw sa pulong si Health Secretary at ang pulong ay pakanaraw ng isang presidential advisor. Isang problema ni Pangulong Arroyo siya sa mga presidential advisor na may conflict of interest. Yung kanyang executive director ng International Board of Advisors ay si Ginong Roberto Romulo. Okay na? Na siyang chairman din po ng Pharma Zulig. Ang Zulig, yan po ang may hawak ng 70% ng pharmaceutical market dito sa ating bansa. Ano yan? Kulaan na naman ni Duque ang Akala ko kami. Sige, sige. Iwasan natin kulayan na Huwag ka sumama! Picture ni Jared. patay na lang natin yung Doon ka magpaka-video sa nanay mo! Wala kami camera na ubos na. Memory full na. kanilang letter of undertaking. Met the objective of lowering the price of medicine. Sana huwag na natin lagyan ng ambulo na hindi mo nakakain. Ulo! Jared! Kay Duque, Yan! ang pagbaba ng presyo ng gamot ay isa sa mga Jared, iaabot bili! ni Pangulong Arroyo sa kanyang State of the Nation Ali! address. Ayos! Ayon Ayos naman ma! sa Pharmaceutical Healthcare Association of the Philippines o PHAP, palagi lang talaga silang nakikipag-usap sa pamahalaan para maabot ang mga mahihirap ang kanilang Jared! presyo. Pero naglilipit pa rin si Rojas. Ito po na lang kasimula nang ipadala sa Pangulo ang sulat ng DOH na humihiling na ibaba ang presyo ng 22 gamot. Kapag naipataw na kasi ang maximum retail price ng mga gamot, bababa ng kalahati ang presyo ng mga ito. Halimbawa, ang anti-hypertensive drug na Norvasc mula 44 pesos and 50 centavos magiging 22 pesos and 50 centavos na lamang. Ang anti-diabetic na Dianicron magiging 7 pesos at 35 centavos na lamang mula sa 14 pesos at 75 centavos. Di naman natatakot ang senador na bumuelta ang mga multinational firms na ito. Kakarma rin sila. Baka kasi bigla bumagsak. Na Senado sa Lunes ay ang opisyal ng Pharmaceutical and the Philippines, mga kinatawan ng multinational drug companies at maging ang kinatawan ni Pangulong Arroyo. Maricor Bautista, Patrol ng Pilipinas. Hindi man direkta ang nagkomento tungkol sa Maritapuatan, sinabi ni Roberto Romulo, ang chairman ng Willis Family Foundation, na mas mainam daw na solusyon sa problema ang pagpapaibayo ng paggawa ng generics na gamot. Ang paglalagay raw ng price control. Lagyan mo nga sa puwan sa likod, baka kasi biglang bumalik daw. Magandang mensahe sa mga negosyante dito at sa labas ng bansa. Nagkilos protesta naman ang kaanggang estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa Metro Manila para tutulan ang charter change. Ito'y bahagi pa rin ng serye ng mga kilos protesta bago sumapit ang State of the Nation Address ni Pangulong Arroyo sa July 27. Hindi. Exclusive mula sa Mendiola, Papatrol, Wayne Hidalgo. Tagal naman para may padala rin sa Bitoy. Nag-inaraw nga itong mga kabataan pero hindi sila nagpatinag sa lagay ng panahon. Ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang kilos protesta kontra sa SASA hanggang sa basang-basa na silang makarating dito sa Mendola. Oh! Nagisa ng isang araw ng boycott sa mga estudyante sa harap ng UST at saka nagmarcha. Nang makarating sa Plaza Miranda, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero itinuloy pa rin nila ang kanilang programa. Paninindigan ng kabataan laban sa Sabi mo na yan. charter change ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi papayag yung mga kabataan na manaig yung Constituent Assembly at i-derail yung 2010 election. Kahit masama ang panahon, dumiretso sila sa Mendola at tinangkasang makapasok sa palasyo at nakipagtulakan pa sa mga pulis. Hanggang ilan sa kanila inasugatan sa mga barbed wire na nakaharang sa kalsada. Pero pinigilan sila ng mga pulis. Ito pala the law. Kahit tuloy ang pag-ulan, Ubus na yung pera niya, tuloy ang programa 50. ng mga kabataan at naninigaling sila mapayag na hindi matuloy ang 2010 election. Tiniyak din nila na sa July 27 na ang huling sona ng Pangulo. Kahit ano pang bantang gawin ng Rehimeng Gloria Arroyo, tuloy ang protesta laban sa charter change.
Julius, itong kilos protesta ng mga kabataan ay bahagi daw ng kanilang Black Friday countdown protest bago ang SONA. Asahan daw na sa SONA ng Pangulo sa July 27 ay mas malaki pa ang gagawin nilang demonstrasyon. Julius? Maraming salamat, Weng Hidalgo. Tinanggap ng mahigit sa 1,000 kabataan sa Mindanao ang hamon para simulan ang pagbabago. Inulusad sa Davao at Del Santos City ang kauna-unahang Citizen Journalism Workshop ng Boto Mo Ipatrol Mo, Ako ang Simula. Sa panguna po ng mga veteranong newsmen. Ayan, dahil po dito mga kaibigan na turuan ng mga Boto Patrollers kung paano maging Yan na lang ta sa may soft drinks. Nakalalang may papatrol Atong Arroyo. Naging parang silid-aralan ang convention center ng ACT sa General Santos City para sa mahigit 1,000 estudyanteng dumalo sa kauna-unahang Boto Mo Ipatrol Mo, Ako ang Simula, Citizen Journalism Workshop, mga batikang mamamahayag ng ABS-CBN ang nagsilbing mga guro. Bumisita dito Bayan, kailangan announce ka malalaglag dyan. ang mga kaalaman at impormasyong kailangan nilang malaman bilang tagapagbantay sa darating na halalan. Give our Boto Patrollers the tools that they need and really to tell them how important they are to us. This is going to be the army of people who will keep elections clean and fair in this one hand. Sa mahigit 13,000 Boto Patrollers sa buong bansa, 1,200 ay galing sa Jensan. Karamihan, mga kabataan. Nadagdagan pa ng halos 700 ang hari ng mga Boto Puro Patrollers. nasipon yung mukha mo. Isa na dito si Hannah Villaflor. Puro nasipon na. Tingnan mo, ayan na. Ginawa niyang proyekto ang pagtulong sa COMELEC para magpaligid Yeah. ng mga bagong botante. Dahil sa kanilang pagpupursige, mahigit 500 bagong botante ang kanilang naparehistro. Ang pinakamarami sa isang araw para sa buong bansa. Mas malaki yung area, yung sa mga kabataan, yung Yan ka naman, ha? Pag wala ako, bakit ka ganyan? Isip ka talaga sa buhay ko. Ato Marolio, patron ng Pilipino, General Santos City. Hindi talaga kita ibibili ng namin. Sige, kainin mo yan. Ako ang Simula. Ipadalangin yung kwento, suwestyon o solusyon sa mga problema ng bayan. Text ang e-report, space, name, comma, address, comma, at ang inyong mensahe sa 2366. I-email sa report@abs.cbn.com o maglatong lamang sa abs.cbnnews.com. JC ko na mga remote. Wala ako, kanina lang ako dumating eh. Si LG na nakatanggap ng text mo eh. Kala ko ba niload mo siya? Niload mo. Julius, mga lalaki sa programa ng pinaka-sexing Pinay sa SHM Party. Nagkasama pa sa sex event si Cardine Aguilar at ang dating niyang karibal na si Christine Reyes.